Magandang araw mga bata. Magandang araw din po naman. Maaari ba magsitayo ang lahat para sa ating panimulang gawain? Ayan. Mga bata, kumain pa kayo ng inyong almusal ngayong umaga? Opo. Ayan, kung gayon mga bata, may hinanda akong pasiglang gawain. Maaari mo bang sabayan mga bata? Opo. Ating Ang pakiramdaman, ang unang kaibigan, ang pasok sa eskwelahan, maaraw-araw ang panahon, maaraw-araw ang panahon, maaraw-araw ang panahon, maaraw-araw dating at pakiramdaman, ang panahon kaibigan, umulan, pagpasok sa eskwelahan, maulan ang panahon, maulan ang panahon, maulan ang panahon, maulan ang panahon. Ayan mga bata, maraming salamat. Bago kayo umupo mga bata, maaari niyo bang limutin ang inyong mga kalat sa ilalim ng inyong upuan? Ayan mga bata, bago tayo magtungo sa ating talakay mga bata, maaari ba kayo magbigay ng ating mga alintuntunin sa loob ng ating silid-silid? Yes, Asmin? Makinig ng mabuti. Kayla? Umupo ng ayos. Ayan, kung kayo mga bata, talaga naunawaan yung ating alintuntunin sa loob ng ating silid-aralan. May handa naman ang alintuntunin sa loob ng ating silid-aralan. Aking babasahin at inyong susundan. Maaari ba yung mga bata? Opo. Mga alintuntunin sa klase. Mga alintuntunin sa klase. Maupo ng maayos. Maupo ng maayos. Makinig. Makinig. Respetuhin ang lahat ng kaklase. Respetuhin ang lahat ng kaklase. Huwag mahiyang magtanong. Huwag mahiyang magtanong. Panatilihin ang kalinisan. Panatilihin ang kalinisan. Ayan mga bata, sa ganyan sana ay ating sundin ang ating alintuntunin. Then for mga bata, may hinanda akong mga salita. Ang mga salitang ito ay ating makakasalamuha sa ating talakayan mamaya. Maaari mo bang basahin mga bata? Tauhan. Tauhan. Maaari nyo bang spelling ang bawat pantig nito pagkatapos ng basahin mga bata? Opo. Tauhan. Tauhan. T-A-U-H-A-N. Tauhan. Ayan, tama mga bata. Pangyayari. Pangyayari. P-A-N-G-Y-A-Y-A-R-I. Pangyayari. Ayan. Tagpuan. Tagpuan. T-A-G-P-U-A-N. Tagpuan. Ayan. Karakter. Karakter. C-A-K-A-R-A-K-T-E-R. Karakter. Ayan mga bata. Ngayon mga bata, sinong nakakatanda sa inyo ng ating talakayan kahapon? Naintindihan niyo ba ang ating talakayan kahapon? Opo. Ay, yes, Aliha, anong ating... Sunod-sunod din ang pangyayari sa kwento. Ayan, tama ang ating talakayan kahapon ay tungkol sa pagsunod-sunurin ang pangyayari sa kwento. Ngayon mga bata, kung talagang naunawaan natin ang ating talakayan, may hinanda akong maiksing aktibidad. Ang aktibidad na to ay upang masukat ang inyong natutunan kahapon. Ngayon mga bata, aking babasahin ang panutan ninyong susundan. Naunawaan ba yung mga bata? Opo.
Panuto. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Basahin ang isang maikling kwento pagkatapos ay lagyan ng bilang. Basahin ang isang maikling kwento pagkatapos ay lagyan ng bilang. Ang mga bituin ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang mga bituin ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ayan mga bata, ngayong mga bata meron tayong kwento dito na ang pamagat ay ang lobo at ang ubas. Ulit mga bata, ano nga ang pamagat ng kwento? Ang lobo at ang ubas. Ayan, dyan sabi ko kanina, aking babasahin muna at inyong susundan. Ang unawaan ba yun mga bata? Opo. Minsan Minsan, ay inabot ng gutom sa kagubatan ng isang lobo. at minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ng isang lobo. Nakakita siya ng isang puno ng ubas. Nakakita siya ng isang puno ng ubas. Hitik na hitik ng hinog na bunga. Itik na itik ang hinog na bunga. Swerte ko naman. Swerte ko naman. Hinog na at tila matamis ang bunga ng ubas. Hinog na at tila matatamis ang bunga ng ubas. Ang sabi ng lobo sa sarili. Ang sabi ng lobo sa sarili. Lumundag ang lobo upang sakmalin ng isang bungkos ng hinog na ubas. Lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkos ng hinog na ubas. Subalit, Subalit, hindi niya maabot ang bunga. hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli Lumundag siyang muli at muli at muli at muli, at muli. subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas. Subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas. Nang mapagod na, sumuko na rin sa wakas. Nang mapagod na ay sumuko na rin sa wakas. Ang lobo at malungkot umalis palayo sa puno. At ang lobo at malungkot na malis palayo sa puno. Hindi na bali, Hindi na bale. tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas na iyon. Tiyak na maasin naman ang bunga ng ubas na iyon. Ang sabi niya sa sarili. Ang sabi niya sa sarili. Muli mga bata, ano ang pamagat ng ating kwento? Ang lobo at ang ubas. Ngayon mga bata, gaya ng ating panuto, pagsunod-sunodin ang pangyari sa kwento. Sino ang gustong sumagot? Asmin? One. Ayan, mga bata, sa tingin tama kaya ang sagot ng inyong kaklase, mga bata? Opo. Sino naman ang gustong sumagot para sa pangalawa? Ayan. Ayan. Ayusin natin ang pagkakasulat. Sino namang gustong sumagot para sa bilang 3? Sige na, maaari ka pagbulat. Inusulat ang iyong sagot. Mabalingin. Ayan. Tama. Sino naman gustong sumagot para sa pang-apat na pangyayari? Yes. Ate Rachel. Yes, Rachel. Ayan. Sa pang-5. Teacher. Yes, Kayla. Ayan mga bata. Muli ating titingnan ang mga sagot ng inyong mga klase kung tama nga ba. Sa number 1 ay, sa isang kagubatan ay inabot ng gutom ang lobo. Tama kaya, mga bata? Opo. Ayan. Tama. Ngayon naman, ang pangalawa ay nakakita siya ng puno na hitik na hinog na bunga. Sa tingin niyo, tama kaya ang sagot? Opo. Ayan, tama.
Ngayon sa pangatlo naman ay lumundag ang lobo at lumundag na lumundag, ngunit wala siyang nakuha. Pang-ilang bilang to mga bata? Pangatlo, pang-apat. Ang pang-apat. Ayan, tama, pang-apat. At ang pangatlo ay ang, pakibasa mga bata, Nasabi ng lobo sa sarili na maswerte siya sa nakitang puno ng ubas. tama. At ang panglima ay, Sinabi na lamang ng lobo sa sarili na maasim naman ang bunga ng ubas. ayan, tama. Ngayon mga bata, na sa tingin nyo ang sagot ng inyong mga klase ay tama? Opo. Ayan mga bata. Ngayon ang mga bata, bago tayo magtungo sa ating talakayan, may hinanda ako maiksing aktibidad kung saan ang aktibidad na ito ay susukat sa inyong kaalaman. Ganyan din ay ito ay ating makakasalamuha sa ating talakayan mamaya. Pero bago yung mga bata, meron akong ipapakita larawan mga bata. Ayan mga bata. Mga bata, tingnan nyo ang nasa larawan. Ano ang inyong napapansin sa larawan? Teacher, meron pong isang matanda at dalawang bata. Ayan, kung sa larawan mayroong isang matanda at dalawang bata, sa tingin nyo mga bata, ano kaya ang ginagawa ng dalawang bata? Yes, Kayla? Tinutulungan po yung matanda. Ayan. Sa tingin nyo mga bata, tama kaya ang ginagawa ng mga bata? Opo. Ayan. Sa tingin nyo, tama kaya na tulungan natin ang mga matatanda? Opo. Bakit kaya? Yes, Kayla? Kasi po mas nakakatanda sila sa atin at saka mahina na din po sila. Ayan. Kung kayo ang sa kalagayan ng mga batang ito, parehas rin ba kayo gagawin mga bata? Opo. Ayan. Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na mapunta sa ganitong sitwasyon, sa tingin nyo, ano kaya ang posibilidad na mangyari sa matanda kung sakaling hindi sila tinulungan ng dalawang bata? Yes, Cecilyn? Posible po na baka malaglag kung yung matanda. Ayan, tama. May posibilidad na ang matanda ay ma-aksidente o malagay sa alanganin. Kaya mga bata, lagi natin tandaan na ang pagtulong ay walang pinipiling edad o anyo. Panatilihin natin ang tumulong sa kapwa. Ayan. May mga bata, gaya ng sabi ko, magbabalik ulit tayo sa ating aktibidad. Kung saan ang ating aktibidad ay ating makakasalungan mamaya. Ngayon mga bata, meron tayong pangungusap. Kung saan dito sa pangungusap ay nakalagay ay, maaaring bang basahin mga bata? Sa bayan ng Tarog, Sa bayan ng Tarog, may isang munting babae may isang munting babae na nagngangalang Sorayda na nagngangalang Sorayda na madalas pinipintasan na madalas pinipintasan sa kanyang anyo. sa kanyang anyo. Ngayon mga bata, kailangan ko ng isang representative para sa ating pangungusap. Ako po, guro. Ayan. Ngayon, ipapakita ko ang iaako ang salitang pinipintasan upang sabihin ay inyo pang mas maunawaan. Nasaan ang ating representative na isa? Ayan. Mga bata, maaaring nyo ba tingnan ko ang ibig sabihin ng pinipintasan? Ayan. Sinong gustong sumagot para sa unang bilang mga bata? Sige, ikaw na din. Salma? Ayan, tama ang kasagutan ng inyong kaklase. Bigyan niyo siya ng isang sigabong palakpakan. Ayan. Ngayon naman, magpunong tayo sa pangalawang numero.
Sino ang gustong sumagot? Teacher. Kaya maaari ka bang tumayag pumunta sa unahan? Pero bago ang lahat, maaari mo bang basahin ang ating konteksto? Sa kalaunan, ibinigay niya ito sa matanda upang mapawi ang uhaw nito. Base sa salitang may guhit, ano ang ibig sabihin ng salitang mapawi? A. Matanggal ang gutom. B. Matanggal ang uhaw. C. Matanggal ang pagod. Letter B po, matanggal ang uhaw. Sige, maaari mo bang pindutin? Ayan, bigyan mo si ng pagbagsaan yung mga bata. Tama. Ngayon naman mga bata, bago tayo magtungo sa ating talakayan mga bata, mayroon tayong isang kwento. Kung saan, ang kwento ay pinamagatan ng mahiwagang pabango. Pero bago tayo magtungo sa mahiwagang pabango, bibigyan ko muna kayo ng papyaw para sa ating kwento. Sa bayan ng Taro ay may isang babae na nagngangalang Zoraida. Zoraida ay may kakaibang anyo o kakaibang wangis. Isang araw, habang naglalakad siya sa kagubatan, ay may nakasalumuha siyang isang matanda. Kung saan, ang isang matanda ay uhaw na uhaw. At nangihingi ng pagkain, ngunit ang ibigay lamang ni Zoraida ay ang kanyang bakong tubig. Paglipas ng ulang oras ay nagpasalamat ang matanda sa paraan ng pagbibigay ng isang regalo. Kung saan, ang regalo ito ay ang pabango. Ngayon mga bata, pagpunta ni Zoraida sa nayon, ginamit niya ang pabango. Ngayon mga bata, ano ang gusto niyong malaman sa kwento? Teacher, Yes, Asmin? ano po ang nangyari nung ginamit niya ang pabango? Ayan mga bata. Maaari mo bang isulat sa pisara? Ayan, mga bata, maaari niyo bang basahin ulit? Ano ang nangyari? Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Ano ang nangyari noong ginamit niya ang pabango? Ayan, mga bata. Ngayon mga bata, dahil sabi ko, meron akong hinandang kwento. Kung saan, ang kwento ay pinamagatan. Maaari niyo bang basahin? Ang mahiwagang pabango. Ayan, ang mahiwagang pabango. Yan. Muli mga bata, aking babasahin at inyong susundan. Maaari ba yung mga bata? Opo, ayun. Sa bayan ng Taro, Sa bayan ng Taro, may isang munting babae na nagngangalang Zoraida may isang babae na nagngangalang Zoraida na madalas pinipintasan dahil sa kanyang anyo. na madalas pinipintasan dahil sa kanyang anyo. Isang araw, habang naglalakad siya sa tuktok ng bundok, Habang naglalakad siya sa tuktok ng bundok, nakasalubong niya ang isang matandang babae nakasalubong niya ang isang matandang babae na gutom na gutom. na gutom na gutom. Lumapit ang matanda kay Zoraida upang humingi ng makakain. Lumapit ang matanda kay Zoraida upang humingi ng makakain. Ngunit wala siyang maibigay, Ngunit wala siyang maibigay, kundi ang kanyang baon na tubig. kundi ang kanyang baon ng tubig. Sa kalaunan, Sa kalaunan, ibinigay niya ito sa matanda ibinigay niya ito sa matanda upang mapawi ang uhaw nito. upang mapawi ang buhay nito. Nagpasalamat ang matanda kay Zoraida. Nagpasalamat ang matanda kay Zoraida. Inabot sa kanya
ang isang pabango bilang tanda ng pasasalamat. At inabot sa kanya ang isang pabango bilang tanda ng pasasalamat. Pagdating niya sa nayon, Pagdating niya sa nayon, agad siyang tinukso ng mga tao dahil sa kanyang itsura. agad siya tinakso ng mga tao dahil sa kanyang itsura. Naalala niya ang pabango Naalala niya ang pabango at agad niya itong ginamit. at agad niya itong ginamit. Sa kanyang pagtataka, Sa kanyang pagtataka, nagbago ang kanyang anyo nagbago ang kanyang anyo na naging sanhi ng pagkagulo sa nayon. na naging sanhi ng pagkagulo sa nayon. Sa sobrang takot, Sa sobrang takot, nagmadali siyang tumakbo nagmadali siyang tumakbo at napadpad sa kaharian, at napadpad sa kaharian, kung saan nabunggo niya ang isang prinsipe. kung saan nabunggo niya ang isang prinsipe. Lumipas ang ilang linggo Lumipas ang ilang linggo, at pinakasalan siya ng prinsipe. Ay pinakasalan siya ng prinsipe. Ngunit dumating ang araw ngunit dumating ang araw na kinatatakutan niya. na kinatatakutan niya. Naubos ang laman ng pabango. Naubos ang laman ng pabango. Ayan mga bata. Muli mga bata, ano nga ang sagot ng ating binasang kwento? Ang mahiwagang pabango. Ayan, ang maiwagang pabango. Sino-sino ulit mga bata ang tauhan sa ating kwentong binasa? Yes, Asmin? Si Zoraida, yung matanda, at yung prinsipe. Ayan, tama mga bata. Ngayon naman mga bata, saan nga naganap ang kwento? Sa Magubatan sa po, kababato guro. ko at sa kasanayon. Yan, tama. Nangyari ang kwento sa kagubatan at sa nayon. Ngayon mga bata, ay base sa kwentong ating binasa, muli sino? Base sa ating binasa kwento mga bata, ayan mga bata, muli ano nga ang ginawa ni Zoraida sa matandang babae? Binigyan ko ng tubig. Ayan, binigyan ng tubig kung saan kayo sumasalamin sa pagtulog. Kung kayo si Zoraida, gagawin niyo din ba ang ginawa niya sa matandang babae? Opo. Ayan, sa tingin niyo, bakit mahalaga ang pagtulong mga bata? Mahalaga po ito dahil nakakagawa ka ng mabuting gawain. Ayan, tama, mahalaga ang pagtulong dahil ito ay pagpapakita ng magandang ugali. Muli mga bata, balikan natin ang tanong. Muli mga bata, ano ang nangyari nung ginamit niya ang pabango? Ano, na, Yes, Asmin? ano po, yung nagkagulo po dun sa nayon. Ayan. Tapos yun, naging takot-takot siya. Bakit kaya nagkagulo sa layo? Dahil ano? Dahil, Baka dahil mabango siya. ayan, dahil mabango siya at nagbago ang Kanyang kanyang itsura. ayan, itsura o anyo. Ngayon mga bata, muli balikan natin ang kwento. Muli sino-sino nga ang tauhan sa kwento? Si Zoraida, yung matandang babae, at yung prinsipe. Ayan. So, ang tauhan sa kwento ay si Zoraida at ang prinsipe at ang matandang babae. Ngayon mga bata, sino kaya ang nakita ni Zoraida sa pana ng bundok? Paano na bunda? Sino kaya ang nakita ni Zoraida sa pana ng bundok? Matanda po. Mari mo ba lakasan ang iyong sagot? Yung matanda po. Ayan. Kung gayon, ano kaya ang ibinigay ni Zoraida sa matanda? Tubig. Tubig. Bakit niya kayo binigyan ito ng tubig? Dahil, Dahil uhaw pa tayo matanda. ayan, dahil uhaw ang matanda kaya niya binigyan ng tubig. Kung gayon, ito ay pagpapakita ng ng magandang ugali. Ano naman ang binigyan ng matandang babae kay Zoraida? Pabango. Pabango. Ayan, tama. Binigyan ng matandang babae kay Zoraida ay isang pabango. Ngayon naman mga bata, base sa kwentong ating binasa, ano kayong nangyari kay Zoraida
pagkatapos niyang gamitin ang pabango. Gumanda po yung kanyang itsura. Nag-iba pa lang itsura niya. Ayan, nagbago ang itsura niya. Ngayon, anong nangyari sa nayon nung magbago ang itsura niya? Nagkagulo po. Ayan, tama, nagkagulo sa nayon dahil nagbago ang kanyang itsura. Ngayon mga bata, ano ang napapansin niyo sa kwento? Ano, teacher? Base po doon sa binasang kwento, wala pong katapusan yung kwento. Hindi po natin alam. Ayan, walang kasiguraduhan o walang katapusan. Ngayon, sa tingin niyo natapos kaya ang kwento? Hindi po. Ayan, tama, hindi natapos ang kwento. Ngayon, kung kayo ang tatanungin mga bata, ano kaya ang posibleng pagtatapos ng kwento? Teacher. Posible pong, kasi po paubos na yung pabango, posible pong mag-iba na yung itsura ni Zoraida at malalaman ng prinsipe na hindi yun ang kanyang totoong itsura. Ayan, sa tingin niyo maganda kaya ang ending, ang katapusan ng kwento? Pwede oo, pwede hindi. Ayan, kung gayon, ano ang tawag sa pagtatapos ng kwento? Teacher, wakas po. Ayan, ngayon, ano ang wakas? Muli mga bata, ulitin ko, ano ang wakas? Ang wakas po, ang wakas po ay ang pagtatapos ng kwento. Ayan, tama. Ang wakas ay ang pagtatapos ng kwento. Ngayon naman mga bata, saan naman matatagpuan ang wakas ng kwento? Yeah, teacher. Yes, Kayla? Ang wakas ay matatagpuan sa hulang bahagi ng kwento. Ayan, ang wakas ay makikita sa ulihang bahagi ng kwento. Sa tingin niyo mga bata, bakit mahalaga ang wakas? Yes, Asmin? Mahalaga po ang wakas sa nabasang kwento upang malaman at maunawaan po ang kabuuang pangyayari sa kwento. Ayan. Ayan. Kung gayon, ngayon naman mga bata, paano nakapagbibigay ng wakas sa binasang kwento? Teacher, Yes, Salma? nakapagbibigay po ng wakas sa nabasang kwento sa pamamagitan ng pagkaunawa sa kabuuang pangyayari sa nabasang kwento. Ayan. Ngayon mga bata, maaari niyo bang basahin kung talagang tama ang pagkakahulugan niya sa pagbibigay ng wakas sa binasang kwento? Nakapagbibigay ng wakas sa nabasang kwento sa pamamagitan ng pagkaunawa sa kabuuang pangyayari sa kwentong nabasa. Ayan, tama mga bata. Nakapagbibigay ng wakas sa nabasang kwento sa pamagitan ng pagkakaunawa sa kabuuang pangyayari ng kwentong nabasa. Muli mga bata, naunawaan niyo ba ang ating talakay ngayong umaga? Opo.